then I still have one topic to discuss. Pero promise, bibilisan ko yung isang topic na to para matapos natin ng mag 12:30. Kasi ang dahilan sa akin kanina, it is because maikot siya, kumulate, or ilabas natin, i-execute. And then, kapag pinalas-malas po yung tayo, at naipunan tayo ng mga chemical sa katawan, for example, ang consequences po niyan is death. Injury, illness, death. This is yung ayaw po natin. Kaya nag-retain po tayo ngayon. Okay? Pulmonary health hazards. So, again, it refers to any condition in the workplace that may impair the health of workers or cause significant discomfort. So, ito po yung 4 types of hazards. May idea po yun. So, ang chemicals kasi is everywhere. So, it only becomes hazardous kapag in the context of the workplace of IH. Airborne na siya, saka excessive yung concentration. So, ito po yung iba't ibang forms or nature ng chemical hazard. Para mas madali po din yung ma-identify. So, we have mist, vapors, gases, fumes. Sa women and children, bakit? Hindi naman siya specifically na sinasabi na hindi, mahina yung mga lalaki. Hindi nila kailangan. Ang reason kung bakit marami sa females, women's rights, children's rights, isa sila yung grupo na nagabagado. Sa totoo lang, kaya natin sila binibigyan. Kasi hindi naman ang approach is equal. Hindi talaga equal. Kasi yung opportunities hindi naman equal in the first place sa ating mga women's. Kung mapansin nyo na. Ang ginagawa nila, binibigyan ng equity or binibigyan ng mga companies. And communication and protective program benefits, regular program, impact monitoring and evaluation. Tingnan natin kung yung program na ginawagan natin, effective. Tingnan natin kung monitor natin siya panalo. Kung wala, kung kailangan ba niyang i-modify, kailangan ba niyang palitan entirely. And then, the accountability case of FICA. Ibig sabihin, sinabi na karaniwan sa mga FICA sa work. So, isang part is yung pag-kuha information, So, ito yung una is yung ating mga local government units, yung kanilang mga web pages, official email, official websites, yung official Facebook and social media pages ng ating local governments, kung saan lumita ng ating mga companies. That's one una siguro natin i-check. Kasi sila yung madalas hinibigyan or disseminate your involvement, DOH, or the Department of Health, Department of Science and Technology, Department of Social Work, for information, and also access links provided by labor advisories. Kung papansin niyo po, pag may lumabas or hindi kayo kanina sa TV, YouTube, radio, nakalagay ko, nagkabas ng bagong department orders si Tony. Pero yan, nagkadalas naman ito. Naglagay sila ng link doon. Pwede niyo po siya i-type. Hindi man siya applicable na link yung mga buwan o sa ating web page. Type nyo lang ulit yung link, yung nakakatulad yung link doon sa department order, department advisories. Accessible naman po yun. Ay makakuha kayo additional information doon sa ilabas na department order. Then, pag-coordinated ko, yung DOLE, or Department of Labor and Employment, Regional Prudential and Skill Offices. Kasi, sino pa naman ang lubulong sa akin? Kasi ang gusto po ni DOLE ay tumulong sa ating mga companies. Kung mapapansin po, yun talaga po ang main goal ng Department of Labor and Employment. Labor and Employment dun sa area natin. So, atin lang yung nasasakupan na areas, regions, provincial, municipalities. Nakakalakas po ba naman tayo? Narinig naman po ako sa likod? Yes, ma'am. Kahit ganito ang kalayo. Okay na. Okay, sige po. Ako po si Angelica Manza, pero kung parang mas mahirapan kayo, pwede niyo mong itawag sa akin, Manje. Mahirapan sila. Parang kung Manje lang, pero pinutulan ng lahat. Manje. Okay. So, hindi ko pa alam kung okay dumani sa harap, pero nakikita niyo pa rin po ba yung slide?
ito po ay yung kakailanganin ninyo after ng training na ito. Lahat naman po kapag sa Tagalog. Pwede naman po tayo mag-English na dire-diretso. Alright, so let's proceed with administrative posture. So, ang learning objectives, biglang balik ko. Diretso tayo na kaya. Ang learning objectives po natin ngayon ay talagang ma-explain lamang kung ano yung mga provision ng mga batas na available para sa inyo. At yung ating prescribed admin requirements o yung mga papel na kailangan yung fill-upan. At nakita ko po, no, ngayon, meron kayong mga ilan-ilang papel, pero hindi po ito yung buuhan. Meron po mga iba, no, na ibibigay ang aming key. Tama po ba, Ms. Elsa? Kung dole, syempre ay hindi nag-isa sa paggawa ng mga batas at pagpapatupad ito. Kami po sa Occupational Safety and Health Center ay isa lamang sa pinamay kumbaga ng dole sa pagpapatupad ng kaligtasan ng kalusugan. At yung Bureau of Working Conditions naman po ay yung policy formulation. So lahat po ng lumalabas na polisiya ay galing sa kanila. Kaya kapag po may mga katanungan kayo sa paano ito ipatupad, pwede po magtanong sa BWC. Pero pwede rin magtanong para mas malapit at kilala sila sa damami. Diretso na kayo sa DOLE field offices. Kasi matutulungan nila kayo pati yung context ko ay alam nila. Okay? Okay? Now, reportorial requirements. Ito na siguro yung kaabang-abangan nyo yun. Kasi ito na yung moment of truth. Marami na kayong kailangan sulatan. Okay, so ngayon po, registration of establishments. Okay na po ba sila sa registration of establishments? Tanong natin yung mga kasama natin sa field offices na DOLE PFO. Okay, pwede na po natin sa explain na ibigay yung mga forms. So, hanapin na lang po yung mga nababanggit ng mga forms ay ibigay na lang po yung ating mga forms. Okay. So, after accident reporting, meron po kayong tatlong kailangan malaman. Ano po mga ito? Yung inyong po tinatawag na WAIR. Okay, ano ang WAIR? Work Accident / Illness Report. So, ito po ay ibibigay monthly. Monthly. Pwede ko po, para for emphasis, monthly ang WAIR. Pero po, yung sumunod sa kanya, AEDR. O tinatawag natin Annual Exposure Data Report. Ito po ay annual. Okay, so annual ang AEDR. At ito po ay sinasubmit on or before January 20 of the following year. Kung may mga katanungan po kayo sa mga kailangan ninyo i-submit, pwede po kayo magtanong sa DOLE. Kasi sa kanila niyo po ito isasubmit. Pwede po online, pwede po hard copy. Pag hard copy ang gusto niyo, 2 copies submitted to the field office. Next, medical report. Hindi ko alam kung nila yung ibigay sa inyo. Meron po ba ng kopya? Then next, ito nabanggit ito ni Sir Ryan. You have drug-free workplace, mental health services in the workplace, and healthy lifestyle. So, pati yung HIV/AIDS, tuberculosis, hepatitis. So, ito po mga health programs na ito, ay meron na po actually no, ng mga sample na mga material na pwede ninyong ibigay. So, I think nabanggit na ito ni Sir Ryan, so hindi ko na po ito isa-isi sa inyo. Next po, ito. Nabanggit na natin yung duties na isang health and safety committee, pati po yung mga OSH personnel, ating requirements, which is yung ibinigay sa inyo, pati po yung ating HIRA. So, may sample po doon na table, pero pwede na po isabit lang sa DOLE yung wise ninyo mismo. So ngayon naman po, kapag po sabihin natin no, na nagawa nyo na lahat sinubukan nyo nang ibigay yung PPE, so hindi ayaw lang gamitin, hindi kaya parang nalusutan, parang kung pagkatanggal niya sa palitan ng aksidente. Parang hindi naman ginusto, yung napaka-liit na window, yun na yung kung kailan may nangyari aksidente. Okay, mag-discuss nila ng nilang program. Then next, ito nabanggit ito ni Sir Ryan. You have drug-free workplace, mental health services in the workplace,
tuberculosis, hepatitis. So ito po mga health programs na ito, ay meron na po actually no, ng mga sample na mga material na pwede ninyong ibigay. So I think nabanggit na ito ni Sir Ryan, so hindi ko na po ito isa-isi para sa inyo. Next po, ito. Nabanggit na natin yung duties ng isang health and safety committee. Pati po yung mga OSH personnel, ating requirements, which is yung ibinigay sa inyo, pati po yung ating HIRA. So, may sample po doon na table, pero pwede na po isabit lang sa dole yung wise ninyo mismo. So, ngayon naman po, kapag po sabihin natin no, na nagawa nyo na lahat sinabukan nyo nang ibigay yung PPE, so hindi ayaw lang gamitin, hindi kaya parang nalusutan, parang kung pagkatanggal niya sa parang ng aksidente. Parang hindi naman ginusto, yung napaka-likit na window, yun ba yung kung kailan may nangyari ang aksidente. Kaya mag-discuss nila na nilang program. Okay, so yan po. At the end of our lectures, our modules for today. Wow! Sige, tayo. Balikan po natin yung ating WISE checklist. So get your WISE checklist. Casey, pwede na natin pamigay ng CSM survey. Rowena de la Cruz, unang lideration. So ayan mga Gwiks, no? Tayo ay natapos na sa ating seminar, sa ating pag-training sa OSH na 1. So ngayon ay bigayan ng certificate. Ayan na, tawag na yung bawat isang pangalan dito, no? Para kunin ang certificate. Yun, antayin natin na tayo ay matawag, no, para tayo ay magkuha ng ating certificate dito. So ayan mga Gwiks, ang ating huli tayong natawag. Ayan, ang ating certificate. Thank you. So ayan na mga Gwiks, no, ang ating pinunta dito, ang certificate natin. Ayan na, so bye bye.